Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Muling pagkabuhay, JC Entertainment. Maraming salamat sa lahat mga idol na sumusubaybay sa ating channel. Please subscribe to our YouTube and Facebook channel, JC Entertainment. Maraming salamat po. Kabanata 1321. Ang paglilinang ng Big Yellow ay masasabing hindi kapanipaniwala. Sa bilis ng pagsulong na ito, hindi magiging imposible para sa kanya na makapasok sa Intermediate Golden Immortal Realm. Bagamat nakaramdam ng pagtataka sina Jiang Chen at Tyrant sa loob, alam nila na normal lang ito para sa Big Yellow. Kung tutuusin, may ibang pagkakakilanlan si Big Yellow. Alam ni Big Yellow ang maraming sinaunang sikretong sining. Ang kanyang katawan ay nagtataglay ng Dragon Horse Bloodline. Dagdag pa, natanggap niya ang pagkain ng Immortal Execution Sword. Ang pagpapakain ay ang kakanyahan ng dakilang soberanong sandata. Ang gayong kakanyahan ay isang walang kapantay na kayamanan na hindi maihahambing sa anumang ordinaryong kayamanan. Sa madaling salita, kahit na hindi sumama si Big Yellow kasama si Jiang Chen sa sinaunang libingan, siya ang nakakuha ng pinakamaraming benepisyo. Walang mga kayamanan na maihahambing sa Immortal Execution Sword o ang asensya sa loob ng espada. Sa wakas, isang malutong na tunog ang narinig. Nagsimulang lumabas ang mga agos ng hindi malinaw na chi sa katawan ni Big Yellow. Iyon ang totoong chi ni Great Luo. Sa oras na ito, ang Big Yellow ay pumasok sa totoong Golden Immortal Realm. Ang momentum ng kanyang chi ay tumataas pa rin pagkatapos makarating sa unang bahagi ng Golden Immortal Realm. Ang asensya sa Immortal Execution Sword ay napakalakas. Sa ilalim ng pagmamadali ng asensyang ito, patuloy na umakyat ang chi ng Big Yellow. Napakabilis, naabot ng chi ng Big Yellow ang rurok ng maagang Golden Immortal na kaharian at malapit nang makapasok sa Intermediate Golden Immortal Mark. Kung may ibang makakakita ng ganoong nakakatakot na bilis ng pagsulong, tiyak na magugulat siya na ang kanyang kaluluwa ay humiwalay sa kanyang katawan. Ang Golden Immortal Realm ay isang antas kung saan naiintindihan ng isang tao ang malalim na kahulugan ng Great Luo. Ito ay isang antas na pinangarap ng hindi mabilang na mga magsasaka. Hindi na mabilang na mga tao ang huminto sa kalahating hakbang na Golden Immortal na kaharian at hindi na nakagawa pa ng anumang hakbang. Gayunpaman, hindi lamang nalampasan ito ni Big Yellow, ngunit ang kanyang chi ay tumataas pa rin at malapit ng umabant sa susunod na antas. Ito ay masyadong nakakainis. Hindi magandang bagay para sa Big Yellow na umasenso ng husto. Kumunat ang noo ni Tyrant at may pag-aalalang sinabi. Tama iyan. Masyadong agresibo ang asensya sa Immortal Execution Sword. Batay sa momentum ng asensya, hindi ito magkakaroon ng anumang problema na itulak ang paglilinang ng Big Yellow sa kaharian ng Immortal King, gayunpaman, hindi kakayanin ng kasalukuyang katawan ni Big Yellow ang pag-akyat ng asensya. Hindi kakayanin ng kanyang pangangatawan ang level ng Immortal King. Kailangan niyang huminto kaagad, kung hindi, ang kanyang pundasyon ay masisira, at maglalagay sa kanya sa isang lubhang hindi kanais-nais na kalagayan sa kanyang hinaharap na paglilinang. Tumango si Jiang Chen, sang-ayon sa sinabi ni Tyrant. Ang mga demonyong hayop ay kapareho ng mga tao. Ang paglilinang ay hindi lamang ang dapat isaalang-alang sa pagsulong. Ang pangangatawan ng magsasaka ay may mahalagang papel din. Kapag nasira ang pangangatawan, mawawalan ng saysay ang lahat. Bagamat malakas ang kasalukuyang pangangatawan ni Big Yellow, halatang hindi ito sapat na lakas para makayanan ang Immortal King Realm. Sa makatuwid, kung siya ay patuloy na sumulong ng walang ingat, bagamat siya ay magkakaroon ng napakalaking kapangyarihan at paglilinang pansamantala, hindi ito makabubuti sa kanyang paglilinang sa hinaharap. Ito ay maaaring maging dahilan upang huminto siya sa Immortal King Realm sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Ang mga pangyayaring ito ay nangyari sa mundo noon at marami sa kanila ang naging biktima nito. Maraming mga eksperto ang umiinom ng malaking halaga ng advancement pills sa pag-aakalang makakakuha sila ng napakalaking kapangyarihan at umasenso sa loob ng maikling panahon, gayunpaman, ang naturang pagkilos ay sumire sa kanilang buong paglilinang. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi na ituloy ni Jiang Chen ang pagsulong kahit na nililinang niya ang kasanayan sa pagbabagong anyo ng dragon. Ang mabilis na pagsulong ay magdudulot ng mga problema sa kanyang pundasyon. Big Yellow, huminto ka sa pagsulong.
Nang makitang nawawala si Big Yellow sa sarili, sumigaw ng malakas si Jiang Chen, sinusubukang gisingin si Big Yellow mula sa kanyang ulirat. Nang inag ang katawan ni Big Yellow nang marinig niya ang sigaw ni Jiang Chen at mabilis na nanambalik ang kanyang pakiramdam. Sa puntong ito, ang kanyang cultivation base ay halos makapasok na sa Intermediate Golden Immortal Realm, gayunpaman, ang Big Yellow ay umungal at hinahangad na ihinto ang pagsulong. Puno ng pawis ang kanyang noo. Naipit ang natitirang essence sa kanyang katawan. Inangat niya ang kanyang ulo upang tingnan si Jiang Chen, ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat. Motherfucker. Muntik na akong magkamali na tiyak na magdudulot sa akin ng panghabang buhay na panghihinayang. Hindi ko akalain na ako, si Master Dog, ay mawawala ng kontrol sa aking sarili. Little Chen, kung hindi mo ako ginaisang mula sa aking ulirat, dapat ay tapos na ang lahat. Si Jiang Chen ay sumulong at tinapik ang ulo ni Big Yellow. Huwag masyadong gaaman sa pagsulong sa susunod. Nakakuha ka na ng napakaraming benepisyo sa pagkakataong ito. Dagdag pa, ang asensya mula sa Immortal Execution Sword ay nasa iyong katawan pa rin. Maaari mong pinuhin ang mga ito ng dahan-dahan sa hinaharap. Dapat sapat na ang diwa na ito para makalusot ka sa kaharian ng Immortal King. At saka, sa iyong kasalukuyang lakas, wala ka ng problemang pumatay sa sinumang intermediate na Golden Immortal na kalaban. Natatakot ako na kahit ang mga ordinaryong late na eksperto sa Golden Immortal ay hindi katugma sa iyo. Nang makita ang malaking improvement ni Big Yellow, natural na tuwang-tuwa si Jiang Chen. Sa lahat ng panahon, si Big Yellow ang naging pinakadakilang katulong niya. Ngayon na ang Big Yellow ay umabant sa isang nakakatakot na lawak, mas matutulungan niya si Jiang Chen. Parehong si Jiang Chen at Big Yellow ay nakagawa ng progreso sa kanilang paglilinang. Nadagdagan nito ang tiwala sa sarili ni Jiang Chen at pinaikli ang agwat sa pagitan niya at ni Tian Miyun, na nangangahulugan na hindi magtatagal bago silang dalawa ay sasabak sa buhay at kamatayang labanan. Tama ka, sa kasalukuyang cultivation ni Master Dog, walang ordinaryong late Golden Immortal na kalaban ang aking kalaban. Madali kong mapatay ang sinuman sa ilalim ng kalahating hakbang na Immortal King Realm. Parang kampante si Big Yellow. Ibinuka niya ang kanyang bibig at isinubo ang Immortal Execution Sword sa kanyang tiyan. Jia, kung pipilitin ko ang Immortal Execution Sword, natatakot ako na kahit isang kalahating hakbang na Immortal King ay kailangang mamatay. Ang Immortal Execution Sword ay isa na ngayong mabigat na Emperor weapon, gayunpaman, ang gayong kayamanan ay hindi dapat basta-basta ginagamit. Kahit na kaya mong kontrolin ang espada at gamitin ang kaunting kapangyarihan nito, tiyak na malaki ang presyo ng paghawak nito. Madali itong humantong sa isang nakamamatay na sakuna sa sandaling malantad ang Emperor weapon. Sabi ni Jiang Chen. Gaya nga ng kasabihan, ang tanging krimen ng isang karaniwang tao ay ang magdala ng jade. Napakahalaga ng isang Emperor weapon. Kapag nabunyag na ito sa publiko, hindi maiiwasang pukawin ito ang kasakiman sa mga tao. Si Jiang Chen ay halos sigurado tungkol dito. Ano ba? Kayong dalawang abnormal na bastos. Parehong lumampas ang iyong paglilinang sa akin nang wala sa oras. Ang lungkot naman. Sa pagmamasid sa kanyang dalawang abnormal na kapatid, hindi napigilan ni Tyrant na mapabuntong hininga. Mula nang mag-practice siya ng Bright Buddha Body, ang kanyang cultivation ay umabot na sa Late Divine Immortal Realm, ngunit sa loob lamang ng ilang araw, pareho ng kanyang sinumpaang kapatid ay nalampasan ang kanyang level. Imposibleng hindi siya makaramdam ng depresyon ngayon. Tama, Tyrant, mayroon akong kayamanan para sa iyo. Nang marinig ang reklamo ni Tyrant, biglang may naisip si Jiang Chen. Dali-dali niyang ibinoling ang kanyang palad, at isang piraso ng dahon ng lotus ang lumitaw sa kanyang kamay. Noong nagkita sila ni Tyrant, nakatutok lang siya sa pag-aalis ng mga demonyong demonyo. Hindi niya naalala ang bagay na ito kahit na dumating siya sa Evil City. Kung pinino ni Tyrant ang piraso ng lotus leaf na ito, magiging napakadali para sa kanya na umabant sa kalahating hakbang na Golden Immortal na kaharian. Ito ay, bumaba ang tingin ni Tyrant sa dahon ng lotus. Kahit na hindi niya alam kung anong uri ng kayamanan ang dahon na ito, mula sa chi na lumabas mula sa piraso ng dahon na ito, sigurado siyang hindi ito ordinaryong dahon. Bukod dito, dahil ito ay iningatan ni Jiang Chen, ito ay dapat na isang bagay na mabuti.
Ito ang dahon ng regenerative lotus. Noong nawala ng braso si Ayan, itinaya namin ang aming buhay para makuha ang regenerative lotus, at ang puso ng lotus ay ibinigay kay Ayan upang pinuhin, tinulungan siyang muling palakihin ang kanyang braso. Ngayon, wala nang maraming dahon. Pagkatapos pinuhin ang dahon na ito, ang iyong cultivation ay dapat na maabot ang kalahating hakbang na Golden Immortal Realm. Sa kalahating hakbang na Golden Immortal Cultivation Base at Edifying Light, maaari ka nang lumipat sa Evil Abyss ng walang hadlang. Sabi ni Jiang Chen, iniabot ang dahon ng lotus kay Tyrant. Well, hindi ako magiging magalang kung gayon. Tumango si Tyrant pagkatapos ay kinuha ang dahon ng lotus. Hindi na niya kailangang maging magalang sa kanyang mga kapatid. Kaagad, bumalik siya sa kanyang silid at nagsimulang maglinis ng dahon. Naunawaan niya na maaari lamang siyang maging kapaki-pakinabang kay Jiang Chen o hindi bababa sa hindi magiging pananagutan kay Jiang Chen sa pamamagitan ng pagpapabuti ng kanyang paglilinang. Sa sumunod na panahon, si Jiang Chen ay nag-iisa rin. Napakaraming benepisyo ang nakuha niya sa kanyang paglalakbay sa sinaunang libingan, at kailangan niyang matuno ang mga ito ng maayos. Kung tungkol sa lahat ng nangyayari sa loob ng Evil Abyss, isasantabi muna niya ito pansamantala. Sa kabila ng kaguluhang nangyayari sa Evil Clan, natitiyak niyang kakayanin ito ni Yang Bufen. Pagkatapos ng lahat, hindi mangyayari ang isang malawakang digmaan sa maikling panahon. Lumipas ang 3 araw sa isang iglap. Si Jiang Chen, Big Yellow at Tyrant ay hindi man lang umalis sa kanilang patio nitong nakaraang 3 araw. Maaari itong ilarawan bilang mapayapa at mapayapa, gayunpaman, ang sitwasyon sa labas ay ganap na kabaligtaran. Dahil sa napakaraming demonyong pinatay ni Jiang Chen noong nakaraan, naalarma ang mga nakatataas sa Evil Clan. Kaya sa pagkakataong ito, maglulunsad sila ng madugong pag-atake para sa paghihiganti. Sa nakalipas na 3 araw, hindi mabilang na mga demonyo ang lumitaw sa maraming lungsod. Ang Evil Abyss ay naging mas magulo na lalala lamang sa paglipas ng panahon. Bukod sa kaguluhan sa Evil Abyss, wala rin sa mapayapang kalagayan ang One Line Sky. Ang mga eksperto ng 3 malalaking kapangyarihan, Profound Sun Sect, Wang Fu at Yun Family, ay nasa lahat ng dako sa One Line Sky, tila determinadong hanapin si Jiang Chen kahit na ang ibig sabihin noon ay maghukay ng 3 talampakan sa ilalim ng lupa. Sa kabila ng lahat ng kanilang pagsisikap, lumilitaw na si Jiang Chen ay wala na, tulad ng tubig na sumangga mula sa ibabaw ng lupa. Walang bakas sa kanya, ni isang bakas ng kanyang chi. Sa nakalipas na 3 araw, hinanap ng mga malalaking kapangyarihang ito ang buong One Line Sky, ngunit wala pa ring makitang bakas ni Jiang Chen. Sa kalaunan, inilipat nila ang kanilang focus sa Sky Cloud Pavilion. Ang labas ng Sky Cloud Pavilion ay napalibutan ng mga eksperto sa Golden Immortal ng 3 malalaking kapangyarihan. Sa unang pagkakataon, ang 3 malalaking kapangyarihang ito ay talagang nagsaanib puwersa. Nahanap na namin ang buong One Line Sky nitong nakaraang 3 araw, ngunit wala kaming nakita kahit isang palatandaan tungkol sa halimaw na yon. Ang tanging paliwanag niyan ay nagtatago siya sa Sky Cloud Pavilion. Ang Sect Master ng Profound Sun Sect, si Dugu Sheng, ay nagsalita. Tama iyan. Parang lahat tayo ay niloko ni Tian Meiyun sa simula pa lang. Sigurado na ako ngayon na hindi talaga pinadala ni Tian Meiyun si Jiang Chen sa Evil Abyss. Binibili lang niya ang oras para kay Jiang Chen sa simula pa lang. Malamig na sabi ni Wang Fuyao Tian. Ngayon kung hindi ibibigay sa amin ni Tian Meiyun si Jiang Chen, hindi namin hahayaang magpahinga ang bagay na ito. Si Yun Zonghe ay may nakamamatay na tingin sa kanyang mukha. Ang mga eksperto ng 3 malalaking kapangyarihan ay sigurado sa isang bagay, anumang bagay na may kaugnayan kay Jiang Chen ay dulot ni Tian Meiyun. Ito ang pinakamakatwiran at tanging paliwanag na mayroon sila. Gayunpaman, ito lamang ang kanilang pananaw. Wala silang ideya kung gaano kaagrabyado si Tian Meiyun ngayon dahil sinisisi siya sa isang bagay na hindi niya nagawa. Bagamat si Jiang Chen ay disipulo ng Sky Cloud Pavilion, wala siyang magandang pakiramdam tungkol sa disipulong ito. Tian Meiyun, huwag ka nang magpanggap. Lumabas ka dali. Sumigaw si Dugu Sheng sa harap ng gate ng bundok. Puno ng momentum ang sigaw. Ang mga sound wave nito ay umaalingaw sa mga patong-patong, na umaalingaw pabalik-balik sa itaas ng bulubundukin.
Maraming mga disipulo ng Skycloud Pavilion ang hindi nakayanan ang malakas na ingay, at namutla ang kanilang mga mukha. Suwosh, suwosh, suwosh. Sunod-sunod na lumabas sa pavilion ang mga silhouette ng malalakas na eksperto. Lahat sila ay mga dalubhasa sa Golden Immortal Realm, ang tunay na mas mataas sa Skycloud Pavilion, ngunit ang kanilang pinuno ay hindi si Tian Mayon. Siya ay The Whist Yufeng. Siya ay mukhang isang tunay na pantas, na nagbibigay sa mga tao ng pakiramdam ng kabaitan, gayunpaman, siya ay nakasimangot ngayon. Sa sandaling ito, si Tian Mayon ay nasa pag-iisa, sumusulong sa kaharian ng Immortal King. Kaya, lahat ng mga bagay ng pavilion ay mahuhulog sa kanyang balikat. Ito ay hindi pa naganap na ang lahat ng mga eksperto mula sa tatlong malalaking kapangyarihan ay narito kasama ang iba pang 6 sa One Line 8 Immortals. Bakit lahat ng tao ay pumunta sa aking pavilion na may ganoong momentum? Magalang na sabi ni The Whist Yufeng. Sa kabila ng matinding pressure sa kanya, hindi siya nagpakita ng anumang senyales ng pagkalito. Ito ang kilos ng isang half-step na Immortal King na inaasahan ng mga ordinaryong eksperto. The Whist Yufeng, tawagan si Tian Mayon dito ngayon. Sumigaw si Yun Zonghe. Oo, niloko tayo ni Tian Mayon. Kailangan niyang magbigay ng tamang paliwanag para sa atin. Kinawayan ni Dugo Sheng. Hindi alam ng matandang The Whist na ito kung ano ang pinag-uusapan ninyong lahat. Sabi ni The Whist Yufeng na nakakunot ang noo, gayunpaman, alam na alam niya ang intensyon ng mga ekspertong ito. Yufeng, tigilan mo na ang pagpapanggap. Ibigay si Jiang Chen ngayon at ang score natin kay Tian Mayon ay maayos na, sigaw ni Wang Fuyaotian. Si Chan Jizi ay nakatayo sa likod ng The Whist na si Yufeng, na tila tuwang-tuwa sa kanyang sarili. Tahimik siyang bamulong, nakakamangha talaga ang batang iyon. Kahit na ang mga eksperto ng tatlong malalaking kapangyarihan ay nagsanib puwersa, wala ni isa sa kanila ang nakahanap sa kanya. Walang kapantay na ipinagmamalaki niya ang kanyang alagad, gayunpaman, tila wala siyang pakialam kung gaano kabigat ang gulo na pinasok ng kanyang alagad. Hindi niya maiwasang aminin na si Jiang Chen ay isang badass para sa lahat ng mga bagay na ito. Wala si Jiang Chen sa Skycloud Pavilion. Hindi ba't lahat kayo ay naghahanap sa kanya? Hinahanap din namin siya, but unfortunately, hindi siya nagpakita. Sabi ni The Whist Yufeng. Totoo ang sinabi niya. Si Jiang Chen ay talagang wala sa Skycloud Pavilion. Kung narito si Jiang Chen, dahil sa kanyang katayuan, dapat ay alam na niya ito sa ngayon. Hindi niya masyadong pinapansin ang alagad na ito noon pa. Ngayon, napilitan siyang hanapin siya dahil ang bagong recruit na henyo na ito ay malapit nang magdulot ng malaking kaguluhan sa One Line Sky. Ngayong ang tatlong malalaking kapangyarihan ay naririto na humihiling na makita si Jiang Chen, kahit na ang The Whist Yufeng ay may 3 ulo at 6 na braso, hindi niya magagawang ipakita si Jiang Chen sa kawalan ng hangin. Ang mga eksperto ng tatlong malalaking kapangyarihan ay sumangot sa mga salita ni The Whist Yufeng. Kumbaga, na-anticipate na nila na ganoon ang reaksyon niya. Ito ay isang pandiwang pahayag lamang na ginawa ng Skycloud Pavilion lamang. Napagpasyahan na nila na si Jiang Chen ay nasa loob ng Skycloud Pavilion. The Whist Yufeng, huwag na huwag kang magsalita ng kalokohan dito. Kung hindi mo ibibigay si Jiang Chen ngayon, hindi kami aalis. Ikaw at si Tian Mayon ay mas mabuting pag-isipan ito ng 2 beses. Worth it bang lumaban sa amin para lang sa isang hamak na brat? Naniniwala akong hindi iyon ang gusto ninyong lahat. Nagsalita si Wang Fuyaotian sa tonong nagbabantang. Pumunta sila dito na may determinasyon na patayin si Jiang Chen. Hindi sila susuko kung hindi nila makikita si Jiang Chen. Ang mga pangyayari sa sinaunang libingan ay nagpaunawa sa kanila ng isang bagay ng husto. Iyon ang kasamaan ni Jiang Chen. Isa siyang halimaw na nilalang at ang bilis ng kanyang paglaki ay lampas sa kanilang imahinasyon. Talagang hindi nila maaaring hayaan siyang magpatuloy sa paglaki. Kung hindi, tiyak na magiging malaking banta siya sa kanila. Elder The Whist, kung pukawin natin ang galit ng tatlong malalaking kapangyarihan dahil sa isang mahinang Jiang Chen, hindi ito magiging pabor sa ating pavilion. Sa tabi ng The Whist na si Yufeng, nagsalita si Yang Shu. Sa lahat ng ito, hinahanap din niya si Jiang Chen, ngunit walang nakitang bakas nito. Sa ngayon, kahit siya ay nagsisimula ng magduda sa desisyon ni Tian Mayon.
Kasalukuyan siyang may parehong iniisip gaya ng tatlong malalaking kapangyarihan. Si Jiang Chen ay hindi ipinadala sa Evil Abyss, ngunit nakatago sa Skycloud Pavilion. Bagamat wala siyang ideya kung saan nagtago si Jiang Chen, naniniwala siya na dapat malaman ito ng Daoist Yufeng. Yang Shu, anong ibig mong sabihin? Kumunat ang noo ni Daoist Yufeng. Siya ay isang matuwid na tao samantalang si Yang Shu ay isang mapanlinlang na individual. Dahil dito, hindi siya nagustuhan ni Yang Shu. Sa mga senior elder sa Skycloud Pavilion, mas maganda ang impresyon niya kay Chan Ji. Humph. Ipinapahiwatig ni Elder Yang na si Jiang Chen ay nagtatago na ngayon sa Skycloud Pavilion at hinihiling sa amin na ibigay siya bilang kapalit ng kapayapaan ng Skycloud Pavilion. Ang iyong lakas ng loob ay lumalaki at mas malaki ang Shu, nangangahas na pagdudahan maging ang Pavilion Master at Elder Daoist. Bilang Master ni Jiang Chen, hindi ko alam kung nasaan siya, at bukod pa, nandoon ako noong ipinadala ng Pavilion Master si Jiang Chen sa Evil Abyss. Walang mali tungkol dito. Malamig na bulong ni Chan Ji. Hindi niya nakasama si Yang Shu. Kaya natural na sasabihin niya ang kanyang opinyon sa puntong ito. Mga sect masters, naiintindihan ko ang iyong kalooban, ngunit tinitiyak ko sa iyo sa aking karakter na si Jiang Chen ay wala sa Skycloud Pavilion. Naiinip na sabi ni Daoist Yufeng. Sa mga normal na araw, hindi siya tatayo rito para magpaliwanag sa kanila dahil sa kanyang mataas na pride, ngunit ngayong nagsama na ang tatlong malalaking kapangyarihan, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang magtiis. Kuya, ang Daoist na si Yufeng ay may magandang karakter. Hindi kaya si Jiang Chen ay talagang wala sa Skycloud Pavilion. Malambing na sabi ng Grand Elder ng Yun family, Yun Zhonglong. Bagamat nagkaroon ng patuloy na pag-aaway sa pagitan ng 8 Immortals, marami sa kanila ang humanga sa ugali ni Daoist Yufeng. Sa kabila ng pagiging mga kaaway ni Daoist Yufeng, hindi pa rin nila maitatanggi ang matuwid na karakter ni Daoist Yufeng. Ngayong ginagamit ng Daoist Yufeng ang kanyang karakter bilang katiyakan, ginawa nitong pag-isipang muli ng lahat ang kanilang desisyon. Kahit na mapagkakatiwalaan ang Daoist Yufeng, hindi ito naaangkop kay Tian Mayon. Kung gusto ni Tian Mayon na itago si Jiang Chen, natatakot ako na kahit ang Daoist na si Yufeng ay hindi makakaalam nito, sabi ni Wang Fuqian. Daoist Yufeng, dahil tinitiyak mo ang bagay sa iyong pagkatao, hayaan mo akong tanungin ito. Nakita mo na ba si Tian Mayon na pinadala si Jiang Chen sa Evil Abyss ng sarili mong mga mata? Tanong ni Wang Fuyao Tian. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Daoist Yufeng na sumimangot. Noong panahong iyon, wala siya sa eksena. Hindi, pero nasaksihan ito ni Chan Ji. Dapat maniwala kayong lahat sa sinabi niya, sagot ni Daoist Yufeng. Kung dati, natural na maniniwala tayo, pero ngayon, nagbago na ang identity ni Chan Ji. Siya ang master ni Jiang Chen. Paano natin siya maniniwala? Kaya, sa tingin ko, mas mabuting hayaan na lang na si Tian Mayon ang magpaliwanag nito. Malakas na sabi ni Dugo Sheng. Sa katunayan, ang mga eksperto ng tatlong malalaking kapangyarihan ay nagsisimula ng mag-alala. Hindi nila nahanap si Jiang Chen kahit na 3 araw nang maghanap. Kung wala si Jiang Chen sa Skycloud Pavilion, ipinahiwatig lamang nito na napakahusay na itinago ni Jiang Chen ang kanyang sarili at lalo siyang natakot. Higit pa rito, ang bilis ng paglaki ni Jiang Chen ay masyadong mabilis, na pumukaw ng takot sa loob nila, ang takot para sa kanilang kinabukasan. Halos sigurado sila na kung si Jiang Chen ay lumaki sa isang tiyak na lawak, ang naghihintay sa kanila ay pagkawasak lamang, at ito ay hindi masyadong mahaba. Nang hamina ang boses ni Dugo Sheng, isang hindi kapani-paniwalang chi ang biglang bumangon mula sa gitna ng Skycloud Pavilion. Grabe ang momentum. Agad na nakuha nito ang atensyon ng lahat. Sumunod, may sumikat na silhouette. Bata pa siya at gwapo. Ang kanyang kutis ay kasing linaw ng jade. Sa buong One-Line Sky, si Tian Mayon lang ang may napakalakas na chi at cultivation sa murang edad. Tumitaw si Tian Mayon. Ang kanyang bilis ay napakabilis. Nakarating siya sa labas ng gate ng bundok sa isang iglap. Hindi napigilan ni Dugo Sheng at ng iba pang mga eksperto ang pagsimangot nang makita nila ang kasalukuyang Tian Mayon. Kahit na isa pa siyang half-step Immortal King expert, na-detect nila na mas malakas si Tian Mayon kumpara noong nakaraang 3 araw. Kahit na ito ay hindi isang malaking pagpapabuti, siya ay talagang mas makapangyarihan ngayon.
Ang bastos na ito ay lumakas muli. Ang mga dakilang dalubhasa ay nagbubulong-bulungan sa kanilang mga puso. Ang pagkakaroon ni Tian Muyun ay isa ng banta sa kanila. Ngayong naging mas malakas si Tian Muyun kaysa dati, nagbigay ito sa kanila ng bakas ng pagkabalisa. Idinagdag si Jiang Chen sa larawan, ilang sandali lang bago ang buong One Line Sky ay naging Sky Cloud Pavilion. Ngayon, ang tanging bagay na umaliw sa kanila ay mahina pa rin si Jiang Chen at hindi pa nakakarating si Tian Muyun sa totoong Immortal King Realm. Hindi naging madali ang pagpasok sa kaharian ng Immortal King. Ang lahat ng matandang master na ito ay tumigil sa kalahating hakbang na Immortal King Realm ng medyo matagal. Alam na alam nila kung gaano kahirap tumawid sa bottleneck na ito. Lahat, si Jiang Chen ay talagang wala sa Sky Cloud Pavilion. Nagsalita si Tian Muyun. Hindi siya tanga. Alam niya kung bakit sila nandito. Hindi maganda ang itsura ng mukha niya, pero siya lang ang nakakaalam ng nararamdaman niya ngayon. Sobrang agrabyado ang nararamdaman niya at ang hilig umubo ng dugo. Haha, Tian Muyun, gusto mo pa bang magsinungaling sa amin? Ang lahat ba ng ito ay isang pekano mo? Kung hindi mo ibibigay si Jiang Chen sa amin ngayon, hindi namin hahayaang magpahinga ang bagay na ito. Tumawa si Dugo Sheng. Humph. Dugo Sheng, maniwala ka man o hindi, hinahanap ko rin si Jiang Chen at paalisan ko sana siya. Umalangaw-ngaw ang tono ni Tian Muyun. Ang pananalitang ito ay agad na nagdulot ng matinding kaguluhan, lalo na sa mga matataas na tao ng Sky Cloud Pavilion. Walang sinuman sa kanila ang umasa na si Tian Muyun ay gagawa ng ganoong desisyon. Maging ang mga eksperto ng tatlong malalaking kapangyarihan ay natigilan. Bilang patriarch ng Sky Cloud Pavilion, dapat niyang lubos na pahalagahan ang isang henyo tulad ni Jiang Chen sa halip na paalisin siya sa sekta. Maaari ko bang malaman kung bakit gustong paalisin ng Pavilion Master si Jiang Chen? Tanong ni Chan Jizi na nakakunot ang noo. Siya ay isang prangka na tao. Kung may bagay man na hindi siya nasisiyahan, sasabihin niya ito on the spot. Kahit na si Uyang Hinoon, hindi siya magdadalawang isip na ipahayag ang kanyang opinyon. Natitiyak niya na si Jiang Chen ay hindi nakagawa ng anumang hindi mapagkakasunduang pagkakamali. Ang pagpapadala kay Jiang Chen sa Evil Abyss ay isa ng pinakamalaking parusa na hinatulan ni Tian Muyun kay Jiang Chen. Paano ito matatanggap ng amo ni Jiang Chen kung ang kanyang minamahal na alagad ay pinaalis sa sekta? Noon, pinadala ko siya sa Evil Abyss para maranasan niya ang mabigat na pagsasanay. Sa halip, bumalik siya mula sa Evil Abyss at nagdulot ng kaguluhan. Sa kabila ng kanyang ginawa, hindi siya bumalik sa Sky Cloud Pavilion. Ipinapahiwatig nito na hindi lang ikaw, ang kanyang amo, ang inilalagay niya sa kanyang mga mata, kundi pati ako, ang Pavilion Master. Ang pagpapanatiling buhay ng gayong walang galang na tao ay magpapatindi lamang ng problema. Sa makatuwid, napagpasyahan ko na si Jiang Chen ay dapat na paalisan sa Sky Cloud Pavilion. Mula ngayon, wala nang kinalaman ang Sky Cloud Pavilion kay Jiang Chen, sigaw ni Tian Muyun. Dalawa lang ang dahilan niya para gawin yon. Una ay ang pagguhit ng linya sa pagitan ng Jiang Chen at Sky Cloud Pavilion, at pansamantalang maibsan ang pressure na ibinigay ng tatlong malalaking kapangyarihan sa Sky Cloud Pavilion. Kung tutuusin, ang higit na kulang kay Tian Muyun ay oras. Hanggat nabigyan siya ng sapat na oras, hindi siya magkakaroon ng problema sa pagsulong sa kaharian ng Immortal King. Ang pangalawang dahilan ay talagang kinasusuklaman ni Tian Muyun si Jiang Chen mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Kahit na alam ng ilan ang unang dahilan, hindi nila mahulaan ang pangalawang dahilan. Wow! Sa sandaling nawala ang mga salita ni Tian Muyun, nagdulot ito ng kaguluhan. Ang mga eksperto sa Sky Cloud Pavilion ay naging hindi mapakali, lalo na ang core at inner sect disciples na may magandang impresyon kay Jiang Chen na nakatatak sa kanilang mga ulo. Ang mga iniligtas ni Jiang Chen ay lubos na nagpapasalamat sa kanya. Kaya, ang napagpasyahan ng kanilang Pavilion Master ay tumagilid sa kanilang pagtanggap. Sa anumang kaso, tinulungan ni Jiang Chen ang Sky Cloud Pavilion na magkaroon ng prestihiyo sa paglalakbay sa sinaunang libingan. Bakit naging ganito? Bakit pinatalsik ng Pavilion Master si Brother Jiang? Mukhang walang ginawang masama si Kuya Jiang. Ipinadala na siya ng Pavilion Master sa Evil Abyss. Si kapatid na Jiang ay umasa sa kanyang sariling kakayahan upang makalabas ng Evil Abyss ng buhay.
Ang dahilan kung bakit wala si Brother Jiang dito ay dahil ayaw niyang magdala pa ng gulo sa pavilion. Hindi ko akalain na ang mapait na pagsisikap ni Brother Jiang ay mapapalitan ng ganoong resulta. Hindi mo ba nakita lahat? Natatakot ang Pavilion Master. Natatakot siya na atakihin tayo ng tatlong malalaking kapangyarihan. Kaya, kinailangan niyang gumuhit ng linya sa pagitan ng Skycloud Pavilion at Jiang Chen, gayunpaman, ang gayong pagkilos ay talagang nakakapagpapahina ng moralidad. Si Jiang Chen ay pagkatapos ng lahat ay isang first-class na henyo sa One Line Sky. Ang ganitong gawain ay katumbas ng pag-amin ng pagkatalo at pagpapababa ng sariling katayuan ng pavilion. Ipinaalis sa pavilion. Masyadong nakakasira ng loob. Wala namang ginawang mali si Brother Jiang at sa halip ay dapat siyang ipagtanggol ng Pavilion Master. Hindi ko inaasahan na gagawa ng ganoong desisyon ang Pavilion Master. Siya ay natatakot sa tatlong malalaking kapangyarihan, ngunit kami ay hindi. Kung kumalat ang insidenteng ito ay magpapakita lamang na ang ating pavilion ay ibinababa ang ulo nito sa tatlong malalaking kapangyarihan. Simula noon, hindi na natin maiangat ang ulo natin. Ang desisyon ni Tian Mayon ay walang alinlangan na naging sanhi ng bawat disipulo na magmukhang nagtatampo. Ang kanilang kawalang kasiyahan ay hindi lamang nagmula sa kompromiso. Nakapag-ugat na si Jiang Chen sa kanilang mga puso at nag-iwan ng magandang impresyon. Para sa kanila, si Jiang Chen ang kanilang ipinagmamalaki sa halip na si Tian Mayon. Si Jiang Chen ang kanilang idolo, ang taong talagang iginagalang nila. Ngayong ang kanilang idolo ay ginagamot sa isang hindi patas na paraan, natural na hindi sila magiging komportable tungkol dito. Ang tugon ng mga disipulo sa ibaba ay nagpagalit kay Tian Mayon, na naramdaman na ang kanyang lugar ay nayanig ng isang bagong recruit na henyo. Nadagdagan pa nito ang kanyang pagkamuhi kay Jiang Chen. Hindi lamang ang mga disipulo, kundi pati na rin ang mga nakatataas at nakatatanda ay nadama na si Tian Mayon ay napakalayo na. Ang dawis na si Yu Feng ay may hindi magandang hitsura, ngunit sa puntong ito, siya lamang ang may kapangyarihang magsalita. Pavilion Master, mangyaring mag-isip ng 2 beses, paalala ni Dawist Yu Feng. Yu Feng, wala itong kinalaman sa iyo. Hinding-hindi ko babawiin ang desisyon ko. Kumaway si Tian Mayon, hindi binibigyang mukha ang Dawist Yu Feng. Nang makita ang nangyari, tumahimik din ang iba. Ang ekspresyon ng mukha ni Chan Jizi ay naging walang kapantay na madilim. Ang galit ay nakasulat sa buong mukha niya, gayunpaman, naunawaan niya na walang paraan para baguhin niya ang desisyon ni Tian Mayon. Sa totoo lang, naiintindihan na niya na medyo napupuot ang Pavilion Master kay Jiang Chen. Si Jiang Chen ay napakahusay na napukaw nito ang inggit sa loob ni Tian Mayon. Tian Mayon, kahit na pinatalsik mo na si Jiang Chen at wala na sa Skycloud Pavilion, hinding-hindi namin hahayaang magpahinga ang bagay na ito, sabi ni Wang Fuyaotian. Oh, saka ano ang gusto ninyong lahat? Si Jiang Chen ay wala dito. I can't make him appear out of thin air kahit ipilit mo. Gayunpaman, huwag mong isipin na ako, si Tian Mayon, ay matatakot sa inyong lahat. Magkasama man kayong tatlo, hindi ako magdadalawang isip na tumugon ng naaayon. Si Tian Mayon ay mukhang walang pakialam. Ipinakita nito na siya ay may napakataas na kumpiyansa, at dahil sa kanyang kasalukuyang lakas, hindi siya matatakot sa kanila. Tian Mayon, kailangan nating alisin ang Jiang Chen na iyon. Pinatay ng halimaw na iyon ang anak ko. Kailangan nating makaganti. Dahil wala na siya sa Skycloud Pavilion, humanap ng mga paraan para ilabas siya, sabi ni Yun Zhonghe. Paano ko siya ilalabas? Curious na tanong ni Tian Mayon. Kung may paraan para ilabas si Jiang Chen, matutuwa siyang malaman kung ano yon. Napakasimple. Hanggat ibibigay mo si Chan Jizi, pipigilan namin siya. Sa oras na iyon, hindi ako naniniwala na hindi lalabas si Jiang Chen. Sabi ni Dugo Sheng, itinuon ang kanyang mga mata kay Chan Jizi. Ito ay naging bahagi ng kanilang plano. Kung hindi nila mahanap si Jiang Chen, kailangan nilang gamitin si Chan Jizi para ilabas siya, o kahit na gamitin ang pagkakataong ito para maalis din si Chan Jizi. Sa ganitong paraan, makakapatay sila ng 2 ibon sa isang bato. Pagkatapos ng lahat, si Chan Jizi ay isang golden immortal na bihasa sa Great Divination Art, na nagdulot ng malaking banta sa kanila. Imposible. Huwag mo nang isipin ito. Wala itong kinalaman kay Chan Jizi.
Nagalit si Daoist Yufeng. Ito ay isang hindi makatwirang kahilingan. Hinding-hindi siya papayag dito. Bagamat nagprotesta na si Daoist Yufeng, si Du Gusheng at ang iba pa ay nakatutok pa rin kay Tian Mayon. Tila, walang kabuluhan ang pagsalungat ng Daoist Yufeng dahil ang tunay na gumagawa ng desisyon sa Sky Cloud Pavilion ay si Tian Mayon. Saglit na natahimik ang eksena, kasama na ang mga eksperto ng Sky Cloud Pavilion. Hindi sila kailanman maniniwala na ibibigay ni Tian Mayon si Chan Ji sa tatlong malalaking kapangyarihan. Ang katayuan ni Chan Ji ay iba sa katayuan ni Jiang Chen. Si Jiang Chen ay isang henyo lamang samantalang si Chan Ji ay isang iginagalang na elder ng Sky Cloud Pavilion. Bakas sa mukha ni Chan Ji ang panlalamig. Bigla siyang nawala ng pag-asa at pasensya para sa kanyang sect master. Nagniningning ang mga mata ni Tian Mayon. Walang nakakaalam kung ano ang eksaktong nangyayari sa kanyang banayad na isipan. Handa siyang gawin ang lahat para sa kanyang sariling kapakanan. Naglakas loob pa siyang patayin ang sarili niyang amo. Kahit na si Chan Ji ay may marangal na posisyon sa Sky Cloud Pavilion, ang elder ay walang halaga sa kanya. Maaari kong tulungan kayong lahat na ilabas si Jiang Chen sa pamamagitan ng paggamit kay Elder Chan Ji. Napaisip si Tian Mayon o marahil ay hindi man lang niya ito naisip bago siya nagsalita. Nang lumabas ang mga salitang ito, nagdulot ito ng panibagong alon ng kaguluhan. Nagkagulo ang mga tao sa Sky Cloud Pavilion. Ito ay ganap na nagbago ng kanilang impresyon kay Tian Mayon. Bigla nilang naramdaman na ang batang Pavilion Master na ito ay naging kakaiba. Ang pagtulong sa mga kaaway na ilabas si Jiang Chen ay isang taksil na gawa. Higit sa lahat, gagamitin niya si Chan Ji para ilabas si Jiang Chen. Ito ay hindi katanggap-tanggap sa maraming tao. Kung sa bagay, hindi lang ang mga disipulo ng Sky Cloud Pavilion ang nagulat, pati si Du Gusheng at ang iba pang eksperto. Ang kanilang unang layunin ay upang bigyan lamang ng kaunting pressure si Tian Mayon. Walang nakaisip na ang Pavilion Master na ito ay papayag ng ganoon kabilis. Ito ay lumampas sa kanilang inaasahan. Pavilion Master. Ako, si Yufeng, ang unang hindi sasang-ayon. Mabagsik ang tono ng Daoist Yufeng, tila galit siya. Mula nang si Tian Mayon ay naging Pavilion Master, ito ang unang pagkakataon na hayagan niyang tinutulan si Tian Mayon. Alam ko ang aking ginagawa. Kumunot ang noo ni Tian Mayon. Siya ay isang taong may pagmamalaki, hindi niya gusto ang mga taong nagkomento sa kanyang mga aksyon o tumututol sa kanyang mga desisyon. Haha, mabuti. Hindi ko akalain na isa kang walang awa na Panginoon, na lubos na naiiba sa iyong Panginoon, Uyang He. Dahil pumayag si Master Tian sa aming kahilingan, ibigay ngayon si Chan Ji. Nakangiting sabi ni Wang Fuyao Tian. Ang gayong unsentimental na pananalita ay nagpaasim sa hindi mabilang na mga disipulo. Ang bawat tao'y nadama na walang kapantay na hindi kasiya siya. Wang Fuyao Tian, sa palagay ko ay masyado kayong nag-iisip. Kahit na ipinangako kung gagamitin ko si Elder Chan Ji para ilabas si Jiang Chen, hindi ko sinabi na ibibigay ko si Elder Chan Ji sa inyong lahat. Si Elder Chan Ji ay lubos na iginagalang sa Sky Cloud Pavilion. Paano ko mabibigyang daan ang isang taong nag-ambag ng malaki sa aking pavilion? Nakangiting sagot ni Tian Mayon. Kung gayon, ano ang balak mong gawin? Tanong ni Yun Zonghe. Ipapahayag ko ang balita na si Chan Ji ay nakulong, upang si Jiang Chen ay mapilitan na humarap. Gayunpaman, ako ang magpapabihag kay Chan Ji, hindi kayong lahat. Ito ang bottom line ko. Sabi ni Tian Mayon. Ang kanyang tono ay sobrang determinado. Pagkatapos niyang magsalita, lumingon si Tian Mayon kay Chan Ji. Elder Chan Ji, ginagawa ko ito para protektahan ka. Sana hindi mo maintindihan. Matapos marinig ito, sumangot si Chan Ji. Dahil sa kanyang katalinuhan, imposibleng hindi niya malaman kung ano ang pinaplano ni Tian Mayon. Dahil napagpasyahan na ni Tian Mayon na paalisin si Jiang Chen upang maiwasang masira ang kanyang reputasyon, hindi siya magdadalawang isip na gamitin si Chan Ji para akitin si Jiang Chen. Sa madaling salita, ginawa ni Tian Mayon ang lahat ng ito para lamang protektahan ang kanyang sarili. Sa totoo lang, ang mga aksyon ni Tian Mayon ay naging dahilan upang hindi comfortable ang maraming disipulo ng Sky Cloud Pavilion.
Kitang-kita na ngayon ni Chanji Z ang tunay na karakter ng batang Pavilion Master na tila napakabanayad ng pag-iisip. Humph. Nagpapasalamat ako sa Pavilion Master para sa kanyang kabaitan, ngunit ako, si Chanji Z, ay nagpasya na umalis sa Sky Cloud Pavilion. Mula ngayon, wala nang kinalaman sa akin ang Sky Cloud Pavilion. Malamig na sumigaw si Chanji Z, pagkatapos ay ikinumpas niya ang kanyang mga kamao kay Tian Mayon, tumalikod at umalis. Si Chanji Z ay isang lalaking may damdamin at prangka. Dahil si Tian Mayon ay kumikilos ng hindi patas, hindi na niya kailangang magtrabaho sa ilalim ng gayong tao habang nakakaramdam ng hinanakit at inis. Nakatayo na ngayon si Chanji Z sa parehong linya ni Jiang Chen. Si Jiang Chen ay isa ring taong pinahahalagahan ang mga damdamin. Siya rin, ay hinding-hindi hahayaang makuha ni Tian Mayon at ng tatlong malalaking kapangyarihan ang anumang gusto nila. Elder Chanji, huwag maging walang ingat. Ginagawa ito ng Pavilion Master para sa iyong ikabubuti. Nagmamadaling sumulong si Daoist Yufeng para pigilan siya. Elder Daoist, mataas ang respeto ko sa iyo, ngunit ang ginawa ng Pavilion Master ngayon ay nakakapanghina ng loob. Kahit na hindi ko pa nakakasama si Jiang Chen ng matagal, siya ang aking tunay na disipulo. Bilang kanyang Panginoon, kapag ang aking alagad ay may problema, kahit na hindi ako makapagbigay ng anumang tulong sa kanya, hindi ako dapat maging pabigat sa kanya. Natapos magsalita si Chanji Z at umalis. Swoosh! Mabilis si Chanji Z, ngunit mas mabilis si Tian Mayon, humarap kay Chanji Z at ganap na hamarang sa kanyang dinadaanan. Elder Chanji, gusto mo ba talagang ipagkanulo ang Sky Cloud Pavilion sa harap ng lahat? Medyo nanlamig ang mga mata ni Tian Mayon. Magtaksil. Nakaramdam ng panginginig si Chanji Z sa kanyang isipan. Hindi siya makapaniwala na gagamit si Tian Mayon ng ganoong salita para ilarawan siya. Ito ay literal na tinatawag siya bilang masamang tao. Bigla niyang napagtanto na minamaliit niya si Tian Mayon. Ang Pavilion Master na ito ay walang awa. Hindi lang niya gustong tanggalin si Jiang Chen, kundi pati si Chanji Z. At ngayon, nakahanap na lang si Chanji Z ng isa pang dahilan at dahilan ni Tian Mayon para alisin siya. Haha, anong magandang salita ang gamitin? Dahil sa sinabi mo, tiyak na magtataksil ang matandang ito sa Sky Cloud Pavilion. Patayin mo ako kung maglakas loob ka. Kumagalpak ng tawa si Chanji Z. Siya ay isang taong matigas ang ulo. Alam na siya ay nasa bitag na ni Tian Mayon, hindi pa rin siya nag-aalinlangan sa kanyang masigasig na panig. Honglong. Pinakawalan ni Chanji Z ang kanyang makapangyarihang chi at hinampas si Tian Mayon. Ito ang kanyang unang pagkakataon na umatake sa Pavilion Master at una rin sa Sky Cloud Pavilion na gumawa nito. Nakikita ng Daoist na si Yufeng na sa kabila ng pagiging madamdami ni Chanji Z, isa rin siyang taong may malakas na karakter. Mas gugustuhin niyang mamatay sa kamay ni Tian Mayon kaysa gamitin bilang pain para akitin si Jiang Chen palabas. Humph! Chanji Z, ang lakas ng loob mong salakayin ako. Galit na galit si Tian Mayon. Siya ang tunay na hari ng Sky Cloud Pavilion. Walang sinuman ang nang-ahas na kalabanan siya. Hindi siya inilagay ni Chanji Z sa kanyang mga mata sa harap ng napakaraming tao. Kung ganoon, natural na hindi na siya magiging maluwag. At saka, ito rin talaga ang gusto niya. Bagamat malakas si Chanji Z, hindi siya kalaban kay Tian Mayon. Gamit ang isang kumpas ng kanyang palad, binasag ng tuluyan ni Tian Mayon ang hampas ni Chanji Z. Hong! Isang malakas na puwersa tulad ng isang hindi nakikitang bundok ang nagpatambo kay Chanji Z, pinaalis siya. Malinaw na naririnig ng mga bystanders ang tunog ng mga sirang buto. Maiisip na nagdusa ng husto si Chanji Z. Barf! Barf! Si Chanji Z ay bumulwak ng mga subo ng dugo. Marahas na ng inag ang kanyang katawan. Ang kanyang mukha ay kasing putla ng puting papel. Muntik na siyang mahulog mula sa langit. Ang eksenang ito ay ikinagulat ng marami sa kanila. Kahit na ang Daoist na si Yufeng ay hindi naisip na talagang sasalakayin ni Tian Mayon si Chanji Z. Ilang sandali ang nakalipas, sinabi ni Tian Mayon na paprotektahan niya si Chanji Z. Kaya inisip nilang lahat na kahit umatake si Tian Mayon, pagpapanggap lang, pero ngayon, parang ang layo na niyan. Haha, Tian Mayon, patayin mo ako ngayon kung maglakas loob ka. Tumawa ng malakas si Chanji Z.
Puno ng puot, mali siya at pagkabigo ang kanyang mga mata. Ito ay isang sekta kung saan siya nag-alay ng kanyang buhay. Itinuring na niya ang sekta bilang bahagi niya. Ito ang kanyang tahanan. Ang lugar na kanyang ipinangako na mabubuhay o mamamatay. Hindi niya naisip ang araw ng pag-alis sa sekta o kahit na matalo ng Pavilion Master. Chanji Z, sinubukan mong ipagkanulo ang Sky Cloud Pavilion at inatake mo ako. Ang dalawang krimeng ito lamang ay maaaring magbuwis ng iyong buhay. Ngunit dahil isa kang elder ng Sky Cloud Pavilion at marami kang naiambag sa kabila ng mga problemang ginawa mo, personal kitang bibihagan, at bibigyan kita ng pagkakataong magsisi sa iyong mga pagkakamali. Malakas at magarbong anunsyo ni Tian Mayon. Tapos, hinampas niya ulit ng palad niya. Agad na binalot ng malalaking bugzo ng hangin si Chanji Z. Napuno ng kalungkutan ang mukha ni Chanji Z. Mukhang hindi siya lumalaban, malinaw na naiintindihan niya ang pagitan nila ni Tian Mayon. Walang kabuluhan ang maglagay ng anumang pagtutol. Si Chanji Z pagkatapos ay nawala. Nawala din si Tian Mayon sa isang iglap, naiwan ang tahimik na eksena. Talagang walang awa ang Tian Mayon na ito. Naglakas loob pa siyang saktan ng husto si Chanji Z. Umiling si Zuan Yangyi. Napagtanto ng maraming eksperto na lahat sila ay minamaliit si Tian Mayon. Ang lalaking ito ay mas nakakatakot kaysa sa naisip nila. Sa katunayan, ito ay kung ano si Tian Mayon. Gagawin niya ang lahat upang makamit ang kanyang layunin. Ang anumang hadlang na hamarang sa kanyang daan ay aalisin. Ngayon, inatake niya si Chanji Z para magtagal. Siyempre, ito ay dahil din sa pag-iral ni Jiang Chen. Kung ang pangyayaring ito ay mag-iiwan ng masamang imahe sa puso ng mga disipulo at matatanda o magpapapahina sa kanyang impluensya, wala siyang pakialam. Para sa kanya, ito ay isang mundo na iginagalang lamang ang mga malalakas. Hanggat malakas siya, magagawa niya ang lahat ng gusto niya. Ang sinumang magtanong sa kanya ay papatayin ng walang pag-aalinlangan. Dati, noong kinuha niya pa lang ang Sky Cloud Pavilion matapos niyang patayin si Ouyang He, sobrang humble niya. Pagkatapos ng lahat, kailangan niyang makuha ang pagkilala ng lahat sa Sky Cloud Pavilion para maitatag ang kanyang prestihiyo. Pero ngayon, hindi na niya kailangan iyon. Higit pa rito, si Tian Mayon ay may malalaking ambisyon. Hindi siya kailanman maglalagay ng miniature Sky Cloud Pavilion sa kanyang puso. Kapag siya ay naging isang tunay na immortal na hari, siya ang mamamahala sa buong One-Line Sky. Matapos mapagtanto ang hiling na iyon, pupunta siya sa Ethereal Immortal Domain. Inisip niya ang kanyang sarili bilang Dragon of the Heavens, na maaaring pumailang lang palagi. Kaya, hindi matutugunan ng maliit na One-Line Sky ang kanyang walang sawang pagnanasa. Sa kasamaang palad, si Tian Mayon ay katulad ni Nanbei Chao. Noong taong iyon, naging maayos ang lahat. Ang swerte ay mabuti at ang mga mapagkukunan ay sagana. Kung hindi dahil nakatagpo niya si Jiang Chen, ang kanyang cultivation path ay nakatakdang magtagumpay tulad ng isang smooth sailing na biyahe. Sa kasamaang palad, pareho silang nakilala ni Jiang Chen. Magiging pareho ang kanilang kapalaran. Nagdesisyon si Jiang Chen na patayin si Tian Mayon para sa kapakanan ni Ouyang He. Ngayong nagkakaproblema si Chanji Z, lalo lamang nitong pukawin ang galit ni Jiang Chen. Anong gagawin natin ngayon? Napatingin si Dugo Sheng kina Wang Fuyaotian at Yon Zhonghe. Ano pa bang magagawa natin? Sa totoo lang, si Chanji Z ang pinakaiginagalang ko. Kung nahulog siya sa aming mga kamay, pinakitunguhan ko siya ng mabuti. Hindi ko siya trituhin tulad ng ginawa ni Tian Mayon. Maghihintay na lang tayo. Pinatalsik na ni Tian Mayon si Jiang Chen at nasugatan pa si Chanji Z. Kapag nalaman ito ni Jiang Chen, tiyak na lilito siya. Iyon ang bagay na hihintayin natin, sabi ni Wang Fuyaotian. Aaminin ko na hindi ko naisip na si Tian Mayon ay isang walang awa na Panginoon. Malaki ang pagkakaiba ng kanyang estilo ng pagkilos at ng Ouyang He. Mas gugustuhin ko pang magkaroon ng kalaban tulad ni Ouyang He kaysa sa kalaban tulad ni Tian Mayon. Nakakatakot ang lalaking iyon. Sa tingin ko, hindi na natin kayang mag-aksaya pa ng oras. Dapat tayong bumalik at mag-cultivate ng maayos, at subukang lampasan ang bottleneck at maabot ang Immortal King Realm sa lalong madaling panahon. Kung hindi, si Tian Mayon ay palaging magiging banta sa amin.
Pagkatapos magsalita ni Yun Zonghe, agad siyang umikot at dinala ang mga eksperto ng Yun family pabalik sa kanilang sekta. Bagamat hindi sila nagkaroon ng pagkakataon na maalis si Jiang Chen, ang paglalakbay ngayon ay hindi nawala ng saysay. Hanggat ginamit ni Tian Miyun si Chan Jizi para akitin si Jiang Chen palabas. Si Jiang Chen ay malamang nalalabas. Ang tanging magagawa na lang nila ngayon ay maghintay. Pagkatapos ng lahat, hinanap na nila si Jiang Chen sa loob ng 3 buong araw, ngunit wala pa ring nahanap tungkol sa kanya. Ang anumang karagdagang paghahanap ay ituturing na walang kabuluhan. Pagkaalis ng Yun family, pinamunuan din ni Wang Fuyaotian at Dugo Sheng ang kanilang mga eksperto pabalik. Ang orihinal na maingay na bundok ay biglang tumira. Kahit na nakaalis na ang mga kalaban, ang mga aksyon ni Tian Miyun ay hindi nag-iwan ng anumang kagalakan at ginhawa sa kanila. Nagsimula silang makaramdam ng kaunting kakaiba sa sarili nilang sekta. Elder Daoist, si Elder Chanji ay isang marangal na tao. Kahit na may mga nagawa siyang pagkakamali ngayon, hindi pa rin siya karapat-dapat na tretuhin ng ganoon ng Pavilion Master. Nakakapanghinayang talaga ang ginawa ng Pavilion Master. Nagsalita ang isang Golden Immortal Elder. Si Chan Jizi ay bihasa sa Great Divination Art, na naging lubhang mahalaga sa kanya sa sekta, ang kanyang posisyon sa Pavilion ay natiyak. Ang nangyari kay Elder Chanji ngayon ay pumuno sa kanilang mga puso ng hindi kasiya siya, na parabang ang mga pinagkakatiwalaang katulong ay aalisin kaagad kapag nalampasan na nila ang kanilang pagiging kapaki-pakinabang. Huwag kayong mag-alala lahat. Hanggat nandito ako, hinding-hindi sasaktan ng Pavilion Master si Elder Chanji. Sa sandaling bumalik ka sa sekta, subukan mong tulungan ang ating mga alagad na pakalmayan ang kanilang mga damdamin kung sakaling ang ilan sa kanila ay may sama ng loob ngayon. Tungkol naman sa Pavilion Master, ako na ang bahala sa kanya. Sabi ni Daoist Yufeng na nakakunot ang noo. Dahil ang usapin ay umunlad na sa ganoong yugto, marami na lamang siyang magagawa, ito ay isang bagay na hindi niya gustong makita. Puno na ngayon ng galit ang kanyang tiyan. Dahil sa biglaang pagbabago ni Tian Miyun, nawalan siya ng balanse. Kung ikukumpara ang batang Pavilion Master na ito sa prangka na si Ouyang He, napakalaki ng pagkakaiba. Naunawaan niyang mabuti na kung hindi mareresolba ng maayos ang usaping ito, lahat ng tao sa Sky Cloud Pavilion ay mapupungay sa kawalang kasiyahan, isang bagay na hindi niya gustong makita. Si Jiang Chen ay pinaalis sa Sky Cloud Pavilion at si Chan Jizi ay nasugatan at nakulong. Mabilis na kumalat ang balita tungkol dito sa buong Sky Cloud Pavilion at maging sa buong One Line Sky. Sa kasalukuyan, naging tense ang kapaligiran sa Sky Cloud Pavilion. Maraming mga alagad ang nagalit ng husto. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit gagawin ito ng Pavilion Master. Hindi kaya natatakot siya sa iba pang malalaking kapangyarihan. Si Brother Jiang ay isang taong nagpapahalaga sa damdamin. Kung siya ang magdedesisyon, hinding-hindi niya gagawin ang ganoong bagay. Mapalad na nakatakas si Brother Jiang, kung hindi ay nasa panganib siya. Masyadong nakakasira ng loob ang ginawa ng Pavilion Master. Maaari kong isantabi ang usapin ni Brother Jiang, ngunit hindi dapat naranasan ni Elder Chanji ang ganoong bagay kahit na siya ang amo ni Brother Jiang. Tama iyan. Sa anumang kaso, si Elder Chanji ay isa pa ring iginagalang na elder na malaki ang naiambag sa sekta. Matapos masugatan ng Pavilion Master, wala akong ideya kung gaano kalungkot si Elder Chanji ngayon. Hindi mabilang na mga alagad ang nananaghoy at nagngangalit. Ang mga aksyon ni Jiang Chen sa sinaunang libingan ay humanga sa maraming kabataang disipulo. Si Jiang Chen ay nakapagtatag na ng isang walang katulad na mataas na impresyon at katayuan sa kanilang mga puso. Bawat kabataan ay mainit ang dugo at may sariling idolo. Noong una, ang kanilang idolo ay si Tian Miyun, ngunit nang maglaon, siya ay pinalitan ni Jiang Chen. Kaya natural, hindi sila nasiyahan sa desisyon laban kay Jiang Chen. May mga disipulo pang ang nag-isip na ang talento ni Jiang Chen ay higit pa kay Tian Miyun, at ilang sandali lang ay nalampasan niya ang Pavilion Master. Sinubukan pa nilang isipin kung ano ang mangyayari kung si Jiang Chen ang mamumuno sa Sky Cloud Pavilion. Dahil sa paraan ni Jiang Chen, tiyak na uunlad niya ang Sky Cloud Pavilion. Sa ngayon, natapos na ni Jiang Chen, Big Yellow at Tyrant ang kanilang pag-iisa. Nasa tuktok na ngayon si Tyrant ng kalahating hakbang na Golden Immortal na kaharian,
na ginagawa siyang sapat na may kakayahan upang patayin ng sinumang ordinaryong maagang Golden Immortal na kalaban ng madali. Sa paggamit ng kanyang Daolite Buddha Body, maaari niyang labanan ang anumang average na intermediate na Golden Immortal, ngunit kung lalabanan niya ang mga demonyong-demonyo gamit ang kanyang Edifying Light, hindi siya magkakaroon ng problema sa pagpuksa sa mga intermediate na Golden Immortal na demonyo. Nanatili pa rin si Jiang Chen sa tuktok ng Intermediate Divine Immortal Realm. Hindi niya sinubukang umunlad sa mas mataas na antas sa panahon ng kanyang pag-iisa dahil kailangan niya munang patibayin ang kanyang pundasyon. Hindi naman imposibleng umasenso siya kung talagang gusto niya sa panahon ng kanyang pag-iisa. Siyempre, ang pinakamakapangyarihan sa kanila ay ang Big Yellow. Ang cultivation ng dude na ito ay bumuti ng husto pagkatapos makuha ang asensya ng Immortal Execution Sword. Sa kasalukuyan, siya ay nasa tuktok na ng maagang Golden Immortal na kaharian, na tila malapit ng sumulong sa Intermediate Golden Immortal na kaharian anumang oras. Kung tutuusin, marami pa ring essence sa kanyang katawan na nakompress. Sa paglaon, habang ang kanyang pundasyon ay nagiging pinatibay, ang kakanyahan na ito ay maaaring pinuhin anumang oras. Sa madaling salita, sa essence na ito sa kanyang katawan, hindi siya magkakaroon ng problema sa pagsulong. Higit pa rito, mayroon siyang mabigat na Divine Beast Bloodline. Sa kanyang pagiging peak early Golden Immortal, kaya niyang patayin ang sinumang ordinaryong late Golden Immortal na kalaban at may mas mataas na posibilidad na puksain ang mga demonyong-demonyo na maaaring sugpuin ang kanyang bloodline. Sa wakas, maaari na silang manatili sa Immortal World. Kung titingnan ang major improvements ng isa't isa, hindi mapigilan ng tatlo ang mapangiti. Little Chen, talagang nakakuha ka ng magandang bagay ngayon mula sa sinaunang libingan. May iba ka pa bang iba bukod dito? Nakangiting sabi ni Big Yellow. Tila hindi pa natutugunan ng Immortal Execution Sword ang kanyang kasakiman. Oo, kung hindi mo ito binanggit, malamang nakalimutan ko ang kamanghamanghang bato. Sabi ni Jiang Chen at kumaway. Ang kahangahangang bato ay nahulog mula sa Ancestral Dragon Pagoda. Kasing tangkad ito ng lalaki. Sa hitsura nito, tila hindi ito kakaiba. Ito ay may malabong gininto ang sinag ng liwanag na patuloy na kumikislap sa ibabaw nito. Ito ay nagbigay sa kanila ng isang pakiramdam ng sinaunang panahon sa tuwing ito ay kumikislap. Ito ay isang napakabanal na bato. May sinaunang espiritong nakatago sa loob nito. Nanlaki ang mga mata ni Big Yellow at naging solemn na ang kanyang ekspresyon. Sa kanyang matatalas na mata, kitang-kita niya sa unang tingin ang Katanji tanging batong ito. Tama iyan. May isang sinaunang nilalang na naninirahan sa loob, ngunit natatakpan ito ng isang layer ng enerhiya. Dati, ginamit ko ang Ancestral Dragon Pagoda para makilala at ibalik ito. Sinubukan kong alamin kung anong uri ng nilalang ang nasa loob, ngunit ang layer ng enerhiya ay humadlang sa akin na gawin ito. Sabi ni Jiang Chen. Hayaan mo akong tingnan ito. Si Big Yellow ay sumulong. Nagniningning ang magkabilang mata niya. Dalawang sinag ng makinang, at gininto ang liwanag ang damapo sa kamanghamanghang bato at ang bato ay nanginginig ng husto, na parang nakatanggap ito ng isang uri ng malakas na simulation. Kasabay nito, isang rebounding force ang sumugod palabas, na napilitang paatras si Big Yellow. Para sa Diyos, ang bastard sa loob ay tiyak na kakaiba dude. Si Big Yellow ay walang katulad na namangha. Ngayon lang gumamit siya ng isang sinaunang lihim na sining, ngunit hindi pa rin niya mahukay ng malalim ang kamanghamanghang bato. Napukaw nito ang kanyang interes lalo na tungkol sa bato. Oo, pambihira talaga ang nilalang sa loob. Kung tutuusin sa hitsura nito, natatakot ako na hindi magtatagal bago ito ipanganak, sabi ni Jiang Chen sabay tango. Hehe, sa tingin ko, ang nilalang sa loob ng bato ay may walang kapantay na enerhiya. Bakit hindi gamitin ng Master Dog ang aking sinaunang sikretong sining para direktang pinuhin ito? Ang aking cultivation base ay muling tataas, na umaabot sa isang antas kung saan tiyak na bubuksan ninyong dalawa ang inyong mga bibig ng napakalawak na maaaring makapasok dito ng mga langaw. Umiti ng malizyoso si Big Yellow at nagsimulang magkaroon ng ideya. Nang mawala ang mga salita ni Big Yellow, hinamples ni Jiang Chen ang kanyang kamay sa ulo ng aso. Huwag mo nang isipin yon. Napakataas ng interes ko sa nilalang sa loob ng bato. Kaya walang paraan na maaari mong pinuhin ito.
Matigas na sabi ni Jiang Chen, at pagkatapos ay pinanatili ang kamanghamanghang bato. Kung ibibigay niya ang bato kay Big Yellow, natakot siya na talagang mapadalisay ni Big Yellow ang bato sa loob ng ilang segundo. Huwag magpaloko sa katotohanang hindi nakikita ng Big Yellow ang nasa loob ng bato. Si Jiang Chen ay may mga dahilan upang maniwala na ang asong ito ay may ganap na langit na lumalaban sa paraan upang pinuhi ng bato. Nagbibiro lang ako. Bakit ang seryoso? Inilabas ni Big Yellow ang kanyang dila. Sa oras na ito, isang silweta ang lumipad sa looban. Siya ay isang late Golden Immortal expert na may pambihirang kilos, ngunit pagkatapos makita si Jiang Chen at ang kanyang mga kapatid, ang kanyang mukha ay agad na naging palakaibigan. Brother Jiang, ako si Liu Qingshan. Hindi pa ako nakakapagpasalamat kay Brother Jiang sa pagliligtas sa aking buhay. Naikuyom ni Liu Qingshan ang kanyang mga kamao kay Jiang Chen. 3 araw na ang nakalipas sa pangunahing bulwagan, siya at ang isa pang namayapang Golden Immortal ay lumabag sa dignidad ni Yang Bufan at halos mapilaya ni Yang Bufan. Sa kabutihang palad, nakabalik si Jiang Chen sa tamang panahon at iniligtas ang kanilang mga buhay. Ang pagkilos na ito ni Jiang Chen ay malalim na nakatanim sa puso ni Liu Qingshan, at lubos siyang nagpapasalamat kay Jiang Chen. Huwag mong banggitin Kuya Liu. Dapat may sasabihin ka sa akin sa pagpunta mo rito. Sabi ni Jiang Chen. Tama iyan. Hindi ako mangangahas na abalahin ang mapayapang pagtatanim ni Brother Jiang kung walang mahalaga. Hiniling sa iyo ng Panginoon ng lungsod na sumama sa amin. Sa kasalukuyan, tumindi ang kilusan ng Evil Clan. Mukhang malapit nang sumiklab ang isang all-out war. Mas naging matatag ang tono ni Liu Qingshan. May isip na ang Evil Abyss ay naging talagang magulo, lahat ng katahimikan noon ay ganap na nasira. Matapos marinig ang salitang all-out attack, sa halip na magpakita ng bakas ng takot, tila nasa sabik sila. Tunay nga, sila ang natakot na maging mapayapa ang mundo. Wala nang mas mabuti para sa kanila kaysa sa isang malawakang digmaan. Ngayon na ang kanilang cultivation base ay umabot na sa isang hindi kapani-paniwalang lawak, kahit na ang mga demonyong-demonyo ay hindi umatake sa kanila, hindi sila makapaghintay na magdulot ng mga kaguluhan sa Evil Clan. Jia, isang full-scale war. Hindi makapaghintay si Master Dog. May malisyosong ngiti si Big Yellow. Ang pag-iisip ng pagkakaroon ng isang malaking pakikipaglaban sa mga demonyong-demonyo ay pumukaw sa kanyang dugo. Brother Liu, pupunta tayo at makikita natin ngayon ang City Lord. Naikuyom ni Jiang Chen ang kanyang mga kamao kay Liu Qingshan. Pagkaraan, 3 lalaki at isang aso ang umalis sa patio at pumunta sa bulwagan ng talakayan ng prefecture. Nang makarating sila sa bulwagan, nakita nila ang mga Golden Immortal na nagmamadaling lumabas ng bulwagan. Casual na binati ng Golden Immortal si Jiang Chen pagkatapos ay umalis. Natanggap na nila ang utos mula sa City Lord na labanan ang mga demonyong-demonyo. Paliwanag ni Liu Qingshan. Tila mas seryoso ang sitwasyon kaysa naisip ni Jiang Chen. Gayunpaman, ito ay mas mahusay kaysa sa naisip niya. Dahil ang lahat ng mga demonyong-demonyo ay ang kanyang pagkain, tiyak na maglulunsad siya ng patayan sa larangan ng digmaan, na magpapakain sa Ancestral Dragon Pagoda hanggat kaya niya. Sa kasalukuyan, ang pagoda ay nakondense na ang 23 antas, at isang maliit na bahagi ng ika-24 na antas ay nakondense na. Ang pinakamalaking layunin ngayon ni Jiang Chen ay isulong ang pagoda sa 33 antas. Kapag ang pagoda ay umabot sa antas na iyon, ang ilan sa mga lihim ng pagoda ay maaaring mabuksan. Iyon ang pinaka-inaasahan ni Jiang Chen. Bukod dito, pagkatapos na umabot sa 100,000 ang bilang ng mga marka ng dragon sa loob ng Jiang Chen, ang lahat ng pagbabago sa kasanayan sa pagbabago ng dragon ay magaganap din sa Ancestral Dragon Pagoda. Si Jiang Chen at Tyrant ay pumasok sa pangunahing bulwagan, at nakita si Yang Bufan na mahigpit na nakaupo sa itaas. Puno ng kamahalan ang gwapo niyang mukha. Hindi ito ang kanyang unang pagkakataon na nakipagdigma sa Evil Clan, kaya hindi siya mukhang nagmamadali o naiinip. Ang ganoong binubuong disposisyon lamang ay hindi maihahambing sa sinuman. Dahil dito, naging karapat-dapat siyang tawaging Evil Lord. Kuya Yang. Hinawakan ni Jiang Chen ang kanyang mga kamao sa Evil Lord. Dumating ka sa tamang oras, Kuya Jiang. Sa kasalukuyan, ang Evil Clan ay naglunsad na ng isang malawakang pag-atake.
Maraming lungsod sa labas na rehiyon ang nasakop na. Nagpadala na ako ng ilang eksperto para sugpuin sila. Ngayon, ibinibigay ko sa iyo ang namumunong awtoridad ng panlabas na rehiyon. Gayunpaman, narinig ko na maraming makapangyarihang eksperto mula sa Evil Clan ang sumasali sa raid. Kailangan mong mag-ingat. Nakita ni Yang Bufan si Jiang Chen at agad na nagsalita. Napunta sa kanya ang tingin ng lahat. Nagulat ang ilan na ipinasa ni Yang Bufan ang ganoong mahalagang gawain kay Jiang Chen. Dapat malaman ng isang tao na ang pinakamatinding labanan ay nangyayari sa panlabas na rehiyon, ngunit ang katotohanan na ipinagkatiwala ni Yang Bufan kay Jiang Chen ang gawain ito sa oras na ito ay nagpakita ng kanyang pagtitiwala kay Jiang Chen. Huwag kang mag-alala, Kuya Yang. Ang panlabas na rehiyon ay aking teritoryo. Ang bawat lungsod sa rehiyong iyon ay nakabiti ng plaque ng Fragrant Sky City. Hindi ko hahayaang bumagsak ang alinman sa mga lungsod. Hinawakan muli ni Jiang Chen ang kanyang mga kamao kay Yang Bufan, pagkatapos ay tumalikod at umalis kasama ang Tyrant at Big Yellow. Sinundan din ni Liu Qingshan si Jiang Chen. Dahil sa pasasalamat niya para kay Jiang Chen, at ngayon na ang Evil Clan ay naglunsad ng isang malawakang digmaan, natural na gusto niyang maging unang magbigay ng tulong kay Jiang Chen. Ang panlabas na rehiyon ng Evil Abyss ay dapat na teritoryo ni Jiang Chen. Lahat ng 36 na lungsod sa rehiyon ay pinangalan ng Fragrant Sky City. Kaya natural, hindi mapanood ni Jiang Chen ang mga lungsod na ito na nahaharap sa pagkalipot. Bukod kay Liu Qingshan, mayroon ding ilang mga eksperto sa Golden Immortal na kasama ni Jiang Chen. Sa kabila ng pagiging maagang eksperto sa Golden Immortal o intermediate na eksperto sa Golden Immortal, maaari pa rin silang maging kapaki-pakinabang sa digmaan. Sa pagtingin sa naturang kampo, masasabi na nito kung gaano kapana-panabik ang sitwasyon. Sa sandaling makarating si Jiang Chen at ang iba pa sa panlabas na rehiyon, nakita nila ang maraming matinding labanan na nagaganap sa kalangitan sa itaas ng mga lungsod. Ang mga demonyong alon ay gumugulong sa kalangitan. Ang mga anino ng malalaking figure ng mga demonyong demonyo ay nasa lahat ng dako. Nagkaroon ng mga dagandong, alulong, patayan, at pag-agos ng dugo, na tila katapusan ng mundo ang buong eksena. Para sa Diyos, hindi ko akalain na magiging ganito katindi ang sitwasyon sa labas ng rehiyon. Parang higit sa kalahati ng mga lungsod ang inaatake ng mga demonyong demonyo, komento ni Big Yellow. Brother Jiang, nabalitaan ko na ang ilang mga lungsod ay nasakop na. Maraming tao ang namatay. Marami ang tumakas sa ibang mga lungsod na nagtataboy sa mga demonyong demonyo, sabi ni Liu Qingshan. Madilim ang mukha niya. Naaamoy niya ang malakas na pabango mula sa napakalaking larangang ito. Ang bango ay nagmumula sa mga malalakas na demonyong demonyo ng Evil Clan. Sa lahat ng mga tribo sa Evil Clan, ang mga tribo sa gitnang rehiyon ay may napakatakot na mga punong demonyo at ang kanilang paglilinang ay hindi magiging mas mababa kaysa sa kanila. Bagamat may kasamang hukbo si Jiang Chen, ang mga demonyong demonyo ay malalim na nakaugat sa spatial zone na ito. Ang mga demonyong demonyo ay may malakas na kalamangan sa lahat ng tao. Walang nakakaalam kung ilang henerasyon na nang angkan ang naninirahan sa kailalimang ito. Kahit ang isang late Golden Immortal tulad ni Liu Qingshan ay hindi maiwasang mag-alala nang makita niyang ganito ang sitwasyon. Makinig kayong lahat, pumunta sa iba't ibang larangan ng digmaan ng sabay-sabay. Sana ay kayanin ninyong mag-isa, pansamantalang bantayan ang mga lungsod na hindi pa babagsak. Ngayon, magpapadala tayo ng masakit na dagok sa mga demonyong demonyo. Ang lahat ng mga nawawalang lungsod ay dapat ibalik, matigas na sabi ni Jiang Chen. Siya ay parin lubos na binubuo at matalino sa kabila ng kung gaano kritikal ang sitwasyon. Ito ang dapat na katangian at diwa ng isang nakatataas na tao. Ang gayong tao lamang ang maaaring magpasuko sa kanyang mga nasasakupan. Ang personal na karisma ni Jiang Chen ay palaging pinakamalakas. Oo, sabay-sabay na tumugon ang mga eksperto sa Golden Immortal. Sa Evil Abyss, ang Evil Lord ang totoong hari at si Jiang Chen ang general na personal na ipinadala ng Evil Lord. Hindi sila mangangahas na magkaroon ng kaunting pagpapabeya sa mga utos ni Jiang Chen, dahil ang pagsuway kay Jiang Chen ay katumbas ng pagsuway sa Evil Lord. Wala sa kanila ang may ganoong antas ng katapangan. Suwosh, suwosh, suwosh.
Bawat isa sa mga dakilang master ay automatikong pumili ng pinakamatinding larangan ng digmaan at lumipad papunta dito. Umalis na rin si Big Yellow at Tyrant. Tila labis silang nasasabik dahil mayroon silang napakalakas na paraan upang pigilan ang mga demonyong ito. Kakayanin ng bawat isa sa kanila ang isang hukbo ng mga demonyo ng mag-isa. Kunin ang Tyrant bilang halimbawa, sa pamamagitan ng paggamit ng Edifying Light, maaari niyang puksain ang malaking bilang ng mga demonyo sa pamamagitan ng pagpapapatay sa kanila sa isa't isa. Si Big Yellow ay isa ring super nakakatakot na Panginoon. Sa kasalukuyan, mayroon na siyang kapangyarihang pumatay sa mga yumaong Golden Immortal na demonyo na nangangahulugan na halos hindi na siya makahanap ng kalaban na makakapantay sa kanyang lakas sa larangang ito. Sinulyapan ni Jiang Chen ang matinding mga larangan ng digmaan, at hindi napigil ang iunat ang kanyang mga braso, at amoy ang baho ng dugo at patayan. Nagsimula siyang makaramdam ng pagtaas at kumukulo ang kanyang dugo. Napakatindi ng sitwasyon ng labanan sa harapan. Hindi malinaw na maalala ni Jiang Chen kung ano ang orihinal na pangalan ng lungsod na ito. Para sa kanya, ang bawat lungsod ay Fragrant Sky City, at ito ang kanyang teritoryo. Ang orihinal na pangalan ng mga lungsod ay walang kahulugan. Roar, roar. Ang mga demonyo ay sumayaw ng magulo at nasa lahat ng dako. Mayroong libo-libo sa kanila at dahil sa dami ng mga puwersa ng tao, tiyak na hindi sila mananalo, ngunit ang mga tao ay may kaunting kalamangan sa mga demonyo, at iyon ang Pormasayon, isang bagay na wala sa mga demonyo. Tuldok. Sa isang malawakang labanan, ang mga Pormasayon ay madalas na gumaganap ng isang napakahalagang papel. Katulad ngayon, sa kabila ng bilang ng hukbo ng Diablo na 10 beses na mas marami kaysa sa puwersa ng tao, ang engranding Pormasayon na nakadeploy sa lungsod ay maaaring pansamantalang palayasin ang mga demonyo. Bukod pa rito, ang mga tao ay nagtataglay ng mga sandatang panlaban, makapangyarihang mga sandata sa labanan na maaaring magamit upang punan ang puwang sa pagitan nila at ng mga demonyo, kabilang ang kanilang agwat ng lakas at pagkakaiba sa pisikal na lakas. Gayunpaman, sa ilalim ng galit na pambobomba ng mga demonyo, ang mga dalubhasa ng tao ay patuloy na natatalo, at sa gayon, sila ay humihina. Ito rin ang dahilan kung bakit bumagsak na ang ilang lungsod. Itinuring ng Evil Clan ang lahi ng tao bilang kanilang mortal na kaaway. Nais nilang bunutin ang sangkatauhan at bawiin ang kanilang lupain, kaya't sila'y hamampas ng napakalakas. Dagdag pa, ang mga demonyong ito ay may likas na uhaw sa dugo. Para sa isang sandali, ang mga tao ay natatalo sa kanilang depensa. Patuloy na umaalingaw sa itaas ng lungsod ang nakakadugong hiyawan at galit na dagandong ng mga demonyo. Dumating si Jiang Chen sa larangan ng digmaan at naglakad lamang ng walang pag-aalinlangan, na parang wala siya rito para sa labanan kundi para sa pamamasyal. Roar. Nang makakita ng tao, 100 malalakas na demonyo ang agad na sumugod patungo kay Jiang Chen. Mayroon silang matatalas na pangil na may bahid ng dugo ng tao. Sila ay uhaw sa dugo at palaaway. Itinuring nila ang mga tao bilang mga biktima. Ang isa sa demonyong Diablo ay may hawak na dagwang puso, at pagkatapos ay pinasok ito sa kanyang bibig at sinimulang nguyain ito. Nakakadiri at creepy ang eksena. Isang bangkos ng basura na hindi dapat umiral dito sa langit at lupa. Puno ng pagkasuklam ang mga mata ni Jiang Chen. Ang grupong ito ng mga demonyong ay parang pagkakatawang tao ng kasamaan. May malakas na evil chi sa kanilang mga katawan. Mahirap isipin kung ano ang mangyayari sa sangkatauhan kung ang napakalaking hukbo ay ilalabas sa totoong immortal world. Walang makapagsasabi kung ilang eksperto ng tao ang mamamatay sa isang trahedya na kamatayan sa mga kamay ng mga demonyong ito. Biglang naramdaman ni Jiang Chen na si Yang Bufan ay talagang isang mahusay na individual. Nagawa niyang pigilan ang pag-usbong ng napakalaking angkan. Ang pangalan ni Yang Bufan ay dapat na itala sa kasaysayan, upang ang isang monumento niya ay maitayo upang parangalan ang kanyang pag-iral at kontribusyon. Sinaktan ni Jiang Chen. Hindi siya kailanman magpapakita ng anumang kagandahang asal sa mga demonyong ito. Isang malaking dragon claw ang bumaba mula sa langit. Ito ay 100 talampakan ang haba. 100 mabangis na demonyong Diablo ang lahat ay binalot nito. Walang exception. Honglong.
Isang nakakabasag lupa na dagandong ang narinig. Masyadong malakas ang atake ni Jiang Chen. Ang grupong ito ng mga demonyong demonyo ay hindi makalaban, may hindi malulutas na agwat sa pagitan nilang dalawa. Kahit na ang bawat isa sa kanila ay may napakalakas na pangangatawan, walang paraan na makaligtas sila sa welga ni Jiang Chen. Lahat sila ay nagkapira-piraso. Lahat sila ay namatay kaagad. Nagkaroon ng bugzo ng hindi nakikitang bagyo na tinangay ang mga labi ng mga Diablo at asensya ng dugo at chi. Ang Ancestral Dragon Pagoda ay nagsimulang lumiwanag at bahagyang nanginginig. Sa tuwing umabot sa sandaling ito ang pinakakapanabik na sandali para sa pagoda. Roar! Roar! Ang pag-atake ni Jiang Chen ay umakit ng malaking bilang ng mga demonyong demonyo. Saglit, mahigit 50 demonyong demonyo ang sumugod sa gilid ni Jiang Chen. Ngunit ang lahat ng mga demonyong ito ay mamamatay din. Swoosh! Ang dugo ng digmaan ni Jiang Chen ay napukaw, at kaagad, siya ay nagbago sa kanyang anyo ng dragon. Ang kanyang bilis ay napakabilis. Sumugod siya patungo sa grupo ng mga demonyong demonyo. Ang kanyang pares ng hindi kapani-pani walang matutulis at solidong pakpak ng dragon ay pumutol sa mga Diablo sa baywang habang lumilipad siya pabalik-balik. Pagkatapos ng ilang round, mahigit 50 sa kanila ang napatay ni Jiang Chen. Dahil sa pag-iral ng Ancestral Dragon Pagoda, walang natira sa mga bangkay ng mga demonyo. Lahat sila ay hinigop sa isang simoy ng hangin. Iligtas mo kami, Panginoon ng lungsod. Isang sigaw ng tulong ang narinig mula sa malayo. Tumingin si Jiang Chen sa direksyon at nakita si Chen Hui na kinubkob ng 5 malalakas na demonyong demonyo. Sa kasalukuyan, si Chen Hui ay tila walang katulad na nalilito. Nawalan na siya ng isang braso. Nang malapit na siyang mawalan ng pag-asa dahil napakaraming mabangis na demonyo, nakita niya si Jiang Chen. Iyon ay labis na nagpasigla sa kanya. Ang makita si Jiang Chen sa oras na ito ay mas naging masaya siya kumpara sa pagkakita sa sarili niyang ama. Humph! Malamig na tumikim si Jiang Chen. Sa isang iglap, lumitaw siya sa harap ni Chen Hui. Si Chen Hui ay napaliligiran ng makapangyarihang mga demonyong demonyo at malapit nang mawala sa kanyang kinatatayuan. Ilang sandali na lamang bago niya naharap ang kanyang kapalaran kamatayan. Roar! Nagpadala ng palad si Jiang Chen. Ang 5 demonyong demonyo ay agad na naging ambon ng dugo. Hindi napigilan ni Chen Hui na mabigla nang makita niya ang malaking pagbabago ni Jiang Chen, at muling humanga kay Jiang Chen. Bagamat kanina pa niya tinitingala si Jiang Chen, hindi niya akalain na maaabot ni Jiang Chen ang ganoong kakilakilabot na lawak sa loob ng maikling panahon. Noong nasa labas na rehiyon si Jiang Chen, isa lamang siyang late heaven immortal expert. Sa loob lamang ng ilang araw, narating na ni Jiang Chen ang rurok ng intermediate divine immortal realm. Kung hindi ito nakita ni Chen Hui sa unang pagkakataon, hindi siya maniniwala. Si Chen Hui ay may mga dahilan upang maniwala na ang gayong mga himala ay maaari lamang mangyari kay Jiang Chen. Hindi siya kailanman makumbinsi kung ang tao ay hindi si Jiang Chen. Panginoon ng lungsod, nakabalik ka na sa wakas. Halos umiyak si Chen Hui nang makita ang maringal na pagbabalik ni Jiang Chen. Kung hindi pa rin lilito si Jiang Chen, tiyak na babagsak ang lungsod na ito. Chen Hui, pumunta ka sa syudad at magpahinga ka muna. Ipaubaya mo sa akin ang natitira. Tinapik ni Jiang Chen ang balikat ni Chen Hui, at agad na nagbuhos ng malaking halaga ng espiritual na enerhiyang kahoy sa kanyang katawan. Salamat, Panginoon ng lungsod. Nang inag ang katawan ni Chen Hui, pagkatapos ay sumaludo siya kay Jiang Chen at umalis. Tumigil si Jiang Chen, tumingin sa paligid ng digmaan at napagtanto na ang bilang ng mga demonyong demonyo ay napakarami. Sa pag-asa sa ganoong rate ng massacre, hindi niya alam kung gaano katagal bago niya matapos ang pagpatay sa kanilang lahat, malamang na magtatagal ito sa kanya. Sa harap ng napakalaking digmaan, tunay na maipapakita ng edifying light ang kapangyarihan nito. Higit pa rito, nakita ni Jiang Chen ang isang makapangyarihang demonyong demonyo na may cultivation base ng intermediate golden immortal realm sa pinakamataas na kalangitan sa itaas ng lungsod. Ang Diablo ay nakikibahagi sa isang matinding pakikipaglaban sa isang intermediate na golden immortal na tao, ngunit tila, ang tao ay nasa panig na natatalo, kahit na tila kaya niyang magpatuloy ng ilang sandali. Papatayin ni Jiang Chen ang lahat ng mga demonyong demonyo sa pamamagitan ng paggamit ng edifying light.
Pagkatapos nito, haharapin niya mismo ang punong demonyo. Isang alon ng apoy ang lumabas sa katawan ni Jiang Chen. Ang naglalagablab na apoy ay ang pinakamalaking kalaban ng mga demonyo, sila ang mga bagay na pinakakinatatakutan nila. Kumikislap ang katawan ni Jiang Chen pagdating sa malaking hukbo ng mga demonyo. Pagkatapos niyang sunugin ang napakalaking bilang ng mga ito sa apoy, inihagis niya ang nakapagpapatibay na liwanag, na nagpapatibay ng hanggang sa 100 demonyo sa lugar. Roar! Ang mga pinatitibay na diablo na nakikibahagi sa isang matinding pakikipaglaban sa mga tao ay agad na bumaling at inilipat ang kanilang mga target sa kanilang sariling uri, na nahuli ang marami sa kanila na hindi nakabantay. Wala sa mga hindi pinagtibay na diablo ang nag-iisip na sila ay aatakehin ang kanilang sariling uri sa sandaling ito. At kaagad, isang malaking bilang ng mga demonyo ang napatay dahil sa pagiging walang pagtatanggol. Ang lahat ng napatay na diablo ay sinipsip ng malinis ng Ancestral Dragon Pagoda, ngunit habang lumalakas ang pagoda, mas mahirap para sa mga ito na mag-condense ng mga antas. Ang bawat antas ay nangangailangan ng mas maraming enerhiya. Sa makatuwid, ang isang ordinaryong demonyong demonyo ay hindi makakatulong sa pagpapabuti ng pagoda. Roar! Sa halos isang iglap, ang kampo ng mga demonyo ay nagkagulo. Bagaman 100 demonyong diablo lamang ang napatibay, ang epekto ay nakakatakot dahil sa biglaang pag-atake. Ang hukbo ng diablo ay naging magulo at nagsimulang magpatayan. Sa kabilang panig, sa sandaling makita ng mga taong nagsasaka na marugdog na nakikipaglaban sa mga demonyong demonyo ang nangyari, sila ay natulala, ngunit kailangan nilang aminin na ang presyon ay nabawasan ng husto. Sa halip ay isang kapanapanabik na bagay na makita ang ilan sa kanilang mga kaaway na naging kanilang mga katulong. Ano ito? Anong pangkukulam ito? Bakit bigla silang nagpatayan? Tingnan mo, City Lord iyon. Nagbalik na ang City Lord. Narinig ko na ang City Lord ay may paraan para supilan ang mga demonyong demonyo, na ginagawang mga kaalyado niya ang mga demonyong demonyo. Hindi ako naniwala noong nakaraan, ngunit ngayong nakita ko na ito, kailangan kong sabihin na ang City Lord ay talagang isang walang kapantay na henyo na halos hindi na makita sa loob ng 10,000 taon. Ang kanyang paraan ay hindi may kakaila na lumalaban sa langit. Nagbalik na ang ating City Lord. Hindi na magiging problema ang digmaang ito, gaano man karami ang mga demonyong demonyo. Dahil ang langit ng City Lord ay lumalaban sa paraan, ang grupong ito ng mga demonyo ay malapit ng magpakamatay. Tila ang mga demonyong demonyo ay mamamatay sa kanilang sarili kahit na hindi natin sila inaatake. Excitement. Hindi mabilang na mga eksperto ang nasasabik sa hindi pangkaraniwang bagay na ito. Huwala. Ang nakapagpapatibay na liwanag ay pinalayas muli. Mahigit 100 demonyong diablo ang pinatibay. At sa pagkakataong ito, hindi na niya binawi ang ilaw matapos itong patayin. Sa sandaling namatay ang isang pinatibay na diablo, ang hindi napagtibay na diablo ay agad na papalitan ito upang mapakinabangan ang bilang ng mga diablo na maaaring pasiglahin. Sa bilis na ito, ang hukbo ng diablo ay tiyak na mawawasak sa pamamagitan ng pagsira sa sarili. Hingal na hingal ang hindi mabilang na tao. Hindi pa sila nakakita ng ganoong nakakatakot na paraan. Ang mga demonyong demonyo ay lubhang napigilan. Marami ang bumantong hininga, iniisip na kung ang Evil Lord ay may ganitong paraan, natatakot sila na wala ng Evil Clan sa Evil Abyss. Roar! Dumagundong ang mga dragon sa kalangitan. Sinaktan ni Jiang Chen ang nakakakilabot na mga Fire Dragon. Ang makapangyarihang mga dragon ng apoy ay sumugod patungo sa hukbo ng diablo. Sa bawat lugar na nadaanan ng mga dragon na apoy, sinunog hanggang mamatay ang mga demonyong demonyo. Kaagad, nabaligtad ang sitwasyon ng labanan. Nakita ni Jiang Chen ang ilang makapangyarihang half-step na Golden Immortal na demonyong demonyo. Mayroong dalawa na nakarating sa unang bahagi ng Golden Immortal Realm. Nang mapansin nila ang mga pagbabago, agad nilang nilock si Jiang Chen. Sa kanilang paningin, natural nilang nakikita na ang mga pagbabagong ito ay may kaugnayan sa Dragonman. Hanggat ang Dragonman na ito ay napatay, ang mga demonyong demonyo ay muling manggangguna, at sa huli ay matatalo ang kaaway. Si Jiang Chen ay napapaligiran ng mga demonyong demonyo. Nagliliyab sa apoy ang kanilang mga mata. Gusto nilang durugan si Jiang Chen ngayon. Isang grupo ng walang kwentang kalokohan.
Lahat kayo ay isa lamang bastos sa harap ko. Mamatay ka na. Unang hamampa si Jiang Chen. Ayaw niyang mag-aksaya ng oras. Ang Heavenly Saint Sword ay umalangaw-ngaw, naglabas ng isang slash. Ang mga demonyo ay walang pagkakataon na makaiwas dito. Lahat sila ay pinatay, maging ang mga unang Golden Immortals. Wala sa kanila ang nagkaroon ng silid upang labanan. Bastos. Nang makita ang nangyari, ang isang intermediate na Golden Immortal na demonyo na nakikipaglaban sa isang dalubhasa ng tao ay hindi maiwasang magalit. Sinulyapan niya ang eksena sa ibaba habang nakikipaglaban siya sa dalubhasa ng tao. Ang biglaang pagbabalik na ito ay talagang ikinagalit niya. Napakagandang Jiang Chen, siguradong may reputasyon ka. Ang intermediate na Golden Immortal na tao ay nagmula sa Evil City. Matagal na niyang narinig ang pangalan ni Jiang Chen, ngunit hindi siya naniniwala sa mga chismis hanggang ngayon. Ngayon, labis niyang hinangaan si Jiang Chen kaya handa pa siyang magpatira pa sa harap ni Jiang Chen. Ang buong sitwasyon ay binaligtad ng mag-isa ni Jiang Chen. Kung ikukumpara siya kay Jiang Chen, ang kanyang presensya ay makakatulong lamang sa pagtigil ng oras. Isang slash para patayin ang napakaraming makapangyarihang demonyong-demonyo at ang kakayahang magpapatay sa sarili ng mga demonyo. Sino ba naman ang hindi haangga sa isang taong nagtataglay ng ganitong mga kakayahan? Mukhang galit ka, pero kailangan mo ring mamatay. Sa isang kislap ng kanyang katawan, si Jiang Chen ay lumipad paitaas, dumating sa harapan ng punong demonyo. Mag-ingat ka Kuya Jiang, ang bastos na ito ay pinuno ng isang tribo. Hindi siya madaling pakisamahan. Paalala ng Golden Immortal. Roar. Galit na galit ang demonyong pinuno at sinugod si Jiang Chen. Kay Jiang Chen, hindi man lang niya inilagay ang intermediate na Golden Immortal na punong demonyo sa kanyang puso. Bagamat ang demonyong Diablo na ito ay mas malakas kaysa sa isang dalubhasa ng tao sa parehong antas, wala itong ganoong kalamangan kaysa kay Jiang Chen. Ang apoy ni Jiang Chen ay maaaring ganap na sugpuin ang kalahati ng lakas nito, na ginagawa itong kalahating kasing lakas. Ang katotohanan ito lamang ang nagtakda ng kapalaran nito. Mamatay. Ang lamig ay kumikinang sa mga mata ni Jiang Chen. Ang Heavenly Saint Sword ay naging isang arko habang ito ay umindayog. Sa isang kislap ng liwanag, tumagos ang mahabang espada sa bungo ng punong demonyo. Ano? Lumawak ang bibig ng intermediate Golden Immortal Human Expert. Tila nag-freeze ang oras. Hindi niya lang matanggap. Matagal na niyang nilabanan ang makapangyarihang intermediate na Golden Immortal na iyon, ngunit nang lumitaw si Jiang Chen, tumagal lamang ng ilang segundo para mapatay ni Jiang Chen ang kanyang kalaban. Paano siya maniniwala? Talagang sigurado siya na si Jiang Chen ay isa lamang peak intermediate Divine Immortal Expert. Natatakot siya na hindi siya makakahanap ng pangalawang Jiang Chen na nagtataglay ng ganitong uri ng lakas. Dahan-daang binawi ni Jiang Chen ang kanyang mahabang espada. Ang kapangyarihan sa loob ng pagoda ay dumapo sa bangkay ng punong demonyo at nagsimulang sumipsip nito ng galit na galit. Dahil sa kasalukuyang lakas ng pakikipaglaban ni Jiang Chen at sa kanyang kakayahang mapanghimagsik laban sa mga demonyong demonyo, napakadali para sa kanya na patayin ang sinumang ordinaryong intermediate na pinuno ng demonyong Golden Immortal sa loob ng ilang segundo. Habang patuloy na hinihigop ng pagoda ang kakanyahan ng chi at dugo ng intermediate na pinuno ng demonyong Golden Immortal, dahan-daang natapos ang ika-24 na antas ng pagoda.